nag-share kanina. Sobrang heartfelt, talagang sobrang, alam mo yun, ang sarap kasi magbabago yung buhay mo. Kapag may ka lang, minsan ka lang nabuhay sa mundo, you must live the most out. Sabi nga nila, if ever pinanganak ka ng mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero once namatay ka ng mahirap, kasalanan mo na yan. Tama? Kasi sa buhay natin, hindi sa pag-estado ka pinanganak eh. Pero the moment ko, anong opportunity ginagawa ko. Pakilala na ako, ako pala si Hernandez Razon. Sa mga lalaki mo, you can call me Nani na lang. Sa mga babae mo, you can call me anytime. Nagkiling aside pa, I started doing this business when I was 17 years old. Ako po yan yung estudyante. Sino hindi yung mga estudyante? Taas ang kamay. Hindi na, mga empleyado, taas ang kamay. Mga naramitin, mga negosyante, taas ang kamay. Yung mga hindi na taas ang kamay, ano sa lipunan? Mga bakante, paano mo ni? Yan, yung sa kasroto, paano mo nito? Ako po'y graduate po ng BSH. So, 4-year course po yan, 4 na taong po pinahirapan yan. 4 na taong po pinasunugan ng kilay, ano po yung sabihin yan? Bachelor of Science in High School. 4 years yun. 4 years, kami mga malaki ko yan. Pero ako lang kapag cottage, kami po yung may kaya dati, nag-negosyo ang parents ko. Kaso lang sa negosyo kasi hindi sapat may puhunang dalang. Yun yung dalang of expertise and experience. Do you agree? Yes. Dahil po siyang bankera, nag-retire 1993, kumita ng 2 million noong 1993. Ay, huwag niyo muna yung makita. Pakita yung gabuhan ko dyan eh. Ha? So, nag-retire po siya 1993, kumita ng 2 million. Then after po nun, nag-negosyo siya. And good news, lahat ng negosyo na tayo niya, lahat bankrupt. Pero kaya, mabigla po kami naghihirap. From private school, bigla po naging public. I'm not saying against public school, pero ang mahirap kasi sa Cavite at Manila, sobrang crowded na public school. Imagine yung private kami, imagine niya ito 30 lang kami estudyante. Ang laki ng classroom. Aircon pa. Bago umakabot yung katabi mo, ang layo. Pag-ipan mo ng public, 120 kami, uunan ka lang na ganyan, 3 ulo na. At kapag mo 3 ulo na eh, tikitik talaga yung pamukha nyo. Kaya po, after po sabi ko na mangyayari sa akin dito, nag-graduate ako ng high school, nag-work ako sa employee sa one time. So, ang sweldo ko po na times 2 is 70 pesos per day. Malaki maliit. Malaki maliit. Sinasabi malaki, taas ang kamay. Sinasabi malaki sweldo yan. Sinasabi maliit na sweldo yan, taas ang kamay. Yung mga hindi natataas ang kamay, sige mo lang pakialam, no? Kanina pa. Ay, pakipag-cooperate. 270 pesos per day. Normally, isipin mo, maliit yan. Do you agree? Yes. Pero pag first job mo, excited ka nyo. Excited? Kasi minsan na, walang sweldo ha. Sila pa yung nagbabayad sa hospital, makapagtrabaho. Tama? Minsan hindi mo na pipiliin, below minimum, ikaw mo, magkasweldo ka lang. Lalo na pag high school graduate ka. Kasi karaniwan ngayon, even college graduate, hindi makahanap ang trabaho. Tao o tama? Kaso ko lang po, yung may kaya kasi kami, may kaya ko kasi kami dati. Pag ako tinanong mo, ito mga harap ko eh. Pag ako graduate ng college, gusto ko yung social na lugar yung pagkatrabahuan ko. Gusto ko sa Manila. Ano ba yung social na lugar? Makati o Alaman. Mga marketer, alabang boy, alabang girl. Sabi ko, pwede yun. Kaso nga lang, nag-work ako sa one time, wala Makati sa alabang na available. Ano lang, Pasay o Baklaran. Sabi ko, medyo supply ka na. Hindi may mga changgi-changgi ah. Nakahanap ako sa isang magandang lugar, ang pangalan Center Point. Sabi ko, pwede na yan. Para pag ako tinanong ko, nanisan ka nagtatrabaho sa Center Point. May social. Ang di ko alam sa paglumalang ng Center Point na yan, yung pala sa kami sa Manila. Nakataga sa buong Cavite. Malay ko ba? Basta social eh. Dadaan ka sa bote, Baklaran, Lupon, Quiapo, Recto, bago sa tabi, sasabi ko, layo pa na walang ginagawa. Magkano pa sa ko Manila, 150 pesos. Magkano matitira? 120. Magkano? 120. Kailangan ba ng nagpili ka? Magkano? 120. Magkano mo? Tanong, may taas yan? May kaltas yan? Yes. Kakain ka? Yes. Ilang hours to? 8 hours. Pag may cellphone, meron ano? Load. May SSS pa. Pang-payment pa. Agency pa. Pang-date ko pa. Patay na. Kung ganito lifestyle mo, ito matikar sa sweldo mo, may maiipon ka ba? Wala. Meron ba? Wala. Lahat, meron ba? Meron naman kayo na. May naipon ako, puro utang. Yan ang naipon ko, utang na loob. Eh, mamukat-mukat mo, 5 years, 10 years ka na nag-work, bakit puro utang ka ba? Then, nag-work po ako doon, 4 months ako nag-work doon, nag-janitor po ako sa SM. So, hindi na ako namili, hindi na ako naging social, eh, marami nagtataka sa buha ko po yan. Yeah. Nag-janitor ka ako, marami buha akong janitor.
At hindi ako pinakaya yun. Bakit mataas mo ang posisyon mo? Bakit mataas ang posisyon? Sa second floor kasi ako naglilista. Medyo mataas na. Sabi ko, kapag high school graduate ka, normally, huwag ka naman expect na tataas ang sweldo mo. At lalo na, huwag ka mag-expect na yayaman. Kasi ngayon, kahit college graduate, hindi na makahanap ng trabaho, paano pa kaya yung high school? Do you agree? Yes! Kaso nga lang, may kasabihan tayo, once pala ikaw ang nagdasal, ang Panginoon, magpapadala yan ng subo. Hindi yan yung tipong, sino ba dito nagdasal? Taas ka ba? Lahat. Minsan pa one time na pray ko na, Lord, gusto ko magkaroon ng opportunity na gusto kong kumita ng malaking pera. Nasabi niyo na ba yun?